Una sa lahat, sa Bulsa Video ang paglihis sa linya ng truck na ito sa Calamba, Laguna. Nasagi ang isa pang truck bago tumama sa nakaparadang jeep at sa isang poste. Sa lakas ng pagsalpok, tumalsik at tumagilid ang jeep. Naipit ang tatlong sakay ng nadisgrasyang truck. Nakaligtas kaya ang mga biktima? Ang iba pang detalye sa nangyaring karambola, abangan! Ngayon'y 15 araw ng Abril taong 2025. Ngayon, ang kulay ng bansa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Itim na tema ng bagong campaign ad ni Senator Amy Marcos, si VP Sara daw ang pumili. Hirit naman dyan ng Malacanang. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim. Pati ang maka-Duterte na si Harry Roque may mensahe. Hoy Mangga, do not make the mistake na nabola mo kami. Meron na namang pinagpapaliwanag ang COMELEC. Ngayon naman, kandidatong mayor sa Pasay na gustong tanggalin ang mga anyay Bombay. Nanay na nag-aalok ng live show online kasama ang menor de edad niyang anak, dinampot ng NBI. Mga kapatid, ingat sa biyahe, kabi-kabila ang mga aksidente. May nadisgrasyang bus sa NLEX at meron ding nang-ararong SUV sa Makati kung saan isa ang patay. Mga bus na biyaheng Bicol at Baguio, nagkakaubusan na. Ang latest sa sitwasyon sa mga bus terminal, airport at expressway ngayong Martes Santo, sisilipin natin live. Paserong OFW, arestado matapos magnakaw ng alak habang nasa loob ng eroplano. Mga taga-Tondo sa kalye nagdaraos ng sinakulo. At eto na nga, si Katy Perry at 5 pang babae ligtas na nakabalik sa Earth matapos ang mala astronaut nilang experience. Dinampot ng NBI ang isang nanay na nag-aalok ng live show kasama ang kanyang menor de edad na anak. Ibinebenta pa umano ng suspect ang mga malaswa nilang larawan at video. Karamihan sa mga parokyano, mga dayuhan. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Ngayon, meron kaming warrant to search, seize, sa aming computer data. Hindi na nakapalag ang babaeng yan ng basahan ng search warrant ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division sa kanilang bahay sa Caloocan. Kasunod yan ang natanggap ng NBI na impormasyon na nag-aalok ng malaswang live show ang ginang kasama ang 13 anyos na anak na lalaki online. Pick-up ko pa niya. Isa ito na Nang inspeksyonin ang cellphone ng sospek, tumambad ang mga malalaswang larawan at video kasama ang menor de edad na anak. Ayon sa NBI, inaalok ng ginang ang malaswang content sa mga dayuhang parokyano sa halagang 2,500 hanggang 5,000 pesos. Nagla-live show yung nanay at yung sarili niyang mismong menor de edad na anak. Kumukuha sila dito ng video at ipinapadala. Binibenta itong images. Nakuha rin ng NBI ang palitan ng tawag at mensahe ng sospek at parokyanong dayuhan. Bukod sa 13 anyos na anak, nasagip din ng 2 pang kapatid ng binatilyo at 5 taong gulang na apo ng sospek. Nagkaroon pa ng komosyon sa pag-rescue sa mga bata nang pumalag ang ina ng 5 taong gulang na bata. Wala raw kasi itong kaalam-alam sa nangyayaring kalaswaan sa bahay. Kukunin muna namin sila. Ngayon kung napatunayan naman na wala naman silang peligro dito, hindi pwede. Pero desisyon na ng DSWD yun. Oo nga. Nasa kustodiya muna ng DSWD ang mga nasagip na bata para sumailalim sa counseling. Very disturbing kasi exposed ang bata doon sa sexual acts na ganito. And considering na mother mismo, biological mother ang involved dito. Sinampahan naman ng mga reklamong paglabag sa online sexual abuse and exploitation of children at anti-child sexual abuse and exploitation material ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinagtatanggal ng MMDA ang mga nakahambalang sa Macapagal Boulevard. Pati ang mga sasakyang iligal na nakaparada, hindi rin pinatawad ng nagbabalik na hepe ng strike force. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. 3 seconds pa lang, bigla kami pinalagpagan.
Idinaan na lang sa tawa ng konduktor ng bus na ito ang paninita sa kanya ng MMDA sa kahabaan ng Macapagal Boulevard dahil sa illegal parking. Hindi na pumalag si Kuya na aminado sa kanilang paglabag at tinanggap na lang ang tiket. Be happy! Lubos na lang! Maagang sinuyod ng MMDA ang palibot ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Martes Santo para masigurong walang sagabal sa trapiko sa PTEX. Ang mandato po natin is to clear any forms of obstruction, lalong-lalo po sa mga mabuhay lanes, sa ating mga major thoroughfares, and most especially now, Semana Santa. Ang nagbabalik na MMDA Strike Force Head na si Gabriel Go ang nanguna sa operasyon kanina. Sumasa ilalim si Go sa isang mentorship training kasunod ng kontrobersyal na pamamahiya niya umano sa sinitang pulis sa Quezon City. Si MMDA Traffic Education Officer Colonel Bong Nebriha ang mentor ni Go. Tuloy-tuloy po ang learning when it comes sa mga ganitong trabaho po natin sa kalsada. Ang ginawa po nating pag-aaral or training, it's for improvement. It should give a positive effect and even a better outcome sa ating mga operasyon. Mainit din sa mata ng MMDA ang tindahang ito na itinayo sa gitna mismo ng sidewalk. 4 na beses na raw nasita ang may-ari pero matigas talaga ang ulo. Binaklas ng mga tauhan ng MMDA ang tindahan bagamat hindi na kinumpiska ang mga paninda. Hindi rin pinalagpas ang sidewalk na ito sa Zobel Rojas Street na tila ginawang mini garden. Kinuha ng MMDA ang mga tanim at nilinis ang mga nakatambak na basura. Binalikan din kanina ang hile-hilerang junk shop na halos sakupin ang kalsada. Napahakot tuloy bigla ang ibang residente malapit sa lugar nang matunugan ng operasyon ng MMDA. Ito naman, hindi pa nakontento at may designated paradahan pa ng mga motorsiklo kuno. Nasa 30 sasakyan ang natiketan sa operasyon ng MMDA. Karamihan dyan, illegal na nakaparada. Samantala, nagpaalala naman ng MMDA sa mga babiyahe na bukas na asahan ang mas mabigat na trapiko. Ayon sa ahensya, ang Miyerkules Santo ang pinakaabalang araw palabas ng Metro Manila. Magsisimula raw yan sa hapon kung saan karamihan ay wala ng trabaho. Paalala ng MMDA sa mga babiyahe bukas, agahan ang pagpunta sa mga terminal para iwas hassle. Kung magmamaneho naman, tiyaking nasa kondisyon ang inyong sasakyan para hindi tumirik sa kalsada at hindi na makadagdag sa pagbigat ng trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kinukondisyonan ng mga namamanata ang kanilang katawan para sa pagpipenitensya sa San Pedro Cutud, Pampanga. Kabilang dyan ang senior citizen na pang 36 na beses nang ipapako sa krus. Nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. Sa ika-36 na pagkakataon, muling gaganap si Ruben Enaje bilang si Jesus sa Biyernes Santo sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando City, Pampanga. 26 years old pa lang daw siya nang sinimulan niya ang panata noong 1986. Ngayon, 64 na taong gulang na siya. Aminadong hirap na sa pagpasan ng krus. Yung isip kaya pero yung katawan hindi na talaga. Mahirap man, tuloy ang kanyang panata. Mas mabigat pa ito kaysa sa ginagawa ko sa araw-araw. Pero yung bigat niyan, pagkatapos ng mahal na araw, yung katawan mo magaan na, konting hirap lang. Pero yung ibibigay sa iyo, marami. Nasa 2 kilometro ang lalakarin ni Mang Ruben habang pasan ang krus. Dagdag kalbaryo pa raw ang panahon. Yung kalaban natin ngayong taon na to, hindi yung bigat ng krus, hindi yung sakit ng pako, kundi yung init ng araw. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ni Mang Ruben kung hanggang kailan niya ito kayang gawin. Taon-taon ng tradisyon ang Via Crucis o Stations of the Cross dito sa San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. Magtatapos yan mismo sa kinatatayuan ko kung saan ilalagay at ipapako sa krus ang mga namamanata gaya ni Mang Ruben. Hindi ipinagbabawal ng simbahan ang ganitong pagsasakripisyo, pero hindi na rin ito hinihikayat na tularan. Nasa tao naman kasi, hindi mo naman po kasi sila mapigilan. Talagang dahil pag nagpanata sila, talagang truta sa Panginoon, no? Nasa puso nila. Kaya kami naman talagang ginagalang namin kami rin. Ganun din naman kami.
Inaasahang hindi bababa sa 7 hanggang 8,000 tao ang darayo sa Barangay San Pedro Kutud sa Biyernes Santo. Magde-deploy naman daw ng mga pulis at emergency responder, habang pinapayuhan din ang publiko na huwag kalimutang magdala ng tubig, payong at iba pang pananggas sa init. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Hindi muna tuloy ang rehabilitasyon ng EDSA ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, patatapusin muna nila ang eleksyon saka isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng EDSA. Imbis na Holy Week, sa May 15 na ito sisimulan. Titiyakin daw na handa ang mga pampublikong transportasyon pati ang ibang infrastruktura bago simulan ang pagsasaayos ng kalsada. Nangako ang DOTR na aalalay sila kasama ang MMDA sa oras na gumulong ang rehabilitasyon. Muli na namang hinaras ng barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kumbinsido naman ang Philippine Navy na China pa rin ang may pakana sa mga underwater drone na na-recover sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pasado alas 10:30 kaninang umaga nang mamataan ng crew ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China. Nagpapatrolya noon ang BRP Cabra sa may Capon Grande sa Zambales nang tabihan sila ng Chinese vessel. Sa isang punto'y sinubukan pang harangin ng China Coast Guard ang ating barko bago naglayag palayo. Nagpalipad din ng eroplano ang PCG para manmanan ang isa na namang Chinese research vessel na iligal na umaaligid sa may Itbayat, Batanes. Ilang beses sinubukang radyohan ng Coast Guard ang Chinese vessel pero hindi sumasagot ang mga sakay ng barko. Sa gitna ng mga isyu na yan, kumbinsido ang Philippine Navy na posibleng China nga ang nag-deploy sa ilang underwater drones na na-recover sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga sinuri ng militar, ang drone na na-recover sa Pasukin, Ilocos Norte noong July 2022 at ang natagpuang drones sa Calayan Island at Initao, Misamis Oriental noong nakaraang taon. Indicators would point with a likelihood of 55 to 80% these were made in China. Ayon sa Navy, maraming pyesa at bahagi ng drones ang gawa ng ilang Chinese tech company. Nakitaan din ng Chinese SIM card ang isa sa mga drone. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit. The last contact that it had was in mainland China. Kabilang daw sa mga kinukuhang datos ng submersible drones ang depth o lalim ng tubig, salinity o antas ng alat, temperatura at ang paglaganap ng tunog sa ilalim ng dagat. Mga datos na pwedeng gamitin sa research, commercial purpose at kahit sa militar. Conducting information gathering of the underwater terrain is an essential step for undersea warfare. Paulit-ulit at matagal nang iginigiit ng Pilipinas na iligal ang panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone. Katunayan, nitong Lunes lang, formal nang minarkahan ng Google Maps ang karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa bilang West Philippine Sea. Kaugnayan sa administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong pang taong 2012. Ikinatuwa rin ng AFP ang ginawa ng Google. Pagpapakita lang daw ito ng pagkilala ng international community sa soberanya ng Pilipinas. Alinsunod sa arbitral ruling noong 2016. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nasabat ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Ang mga droga tinago sa package na may lamang spare parts ng sasakyan. Yan na di pa sa Frontline report ni Ian Suyu. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang package na naglalaman ng spare parts ng sasakyan sa Port of Clark sa Pampanga. Tumambad ang 4 na maliliit na pakete ng shabu na nakabalot sa brown packaging tape. Nagkakahalaga yan ng higit 6.7 million pesos. Ayon sa customs, galing ang package sa bansang Burundi at ide-deliver sana sa Cavite City. Inisyuhan na ng warrant of seizure and detention ang package dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pinagbubunot ng mga tauhan ng PIDEA ang mga tanim na marijuana sa higit 2,000 square meter na lupain sa Bakun, Benguet. Matapos bunutin, sinunog ang mga ito. Aabot sa higit 13,000 tanim ng marijuana ang winasak. Nagkakahalaga yan ng higit 2.6 million pesos. Hindi naman nakita ang may-ari ng taniman. Sa San Jose del Monte, Bulacan, isang plastic tea bag na naglalaman ng 1 kilo ng shabu ang nasabat sa buy bust ng mga pulis. 6.8 million pesos ang halaga niyan. Nahuli sa operasyon ng isang high-value individual habang pinaghahanap naman ang 2 niyang nakatakas na kasamahan.
Sa Bacoor, Cavite naman, timbog ang 4 na high-value individual sa isa pang buy-bust sa parking lot ng isang mall. Nakumpiska sa kanila ang 700 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 4.7 million pesos. Nahaharap sila sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Cavite naman, arestado ang 2 lalaki na nang-hold up sa isang convenience store. Huwebes nang sumalakay ang 4 na lalaki sa tindahan na yan sa Imus. Tinangay nila ang 8,000 pisong kita ng tindahan, isang bag at cellphone. Agad naman tumakas ang mga salarin, pero 2 sa kanila ang nahuli sa follow-up operation. Na-recover ang ginamit na getaway vehicle, pati ang isang baril, pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na pera at gamit. Mahaharap ang 2 suspect sa patong-patong na reklamo. Pinaghahanap pa ang 2 nilang kasamahan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Bumwelta sa magkapatid na Dennis at Jean Padilla ang ilang netizen matapos nilang mag-rant tungkol sa maling trato raw sa kanila sa kasal ni Claudia Barreto. Kung may nakisimpatya, meron din namang hindi nagustuhan ang mga pinost ni Jean. Sagot lang dyan ni Jean, hindi niya iniinda ang mga salita ng bashers. Nag-comment naman dyan si Dennis at sinabing walang mali sa ginawa ng kapatid. Pero hindi yan pinalampas ni Marjorie. Sa bahagi ng exclusive interview sa kanya ng entertainment host na si Ogie Diaz, may maanghang na mensahe si Marjorie sa kanyang bayaw. Hindi ka invited, Jean eh. Ito pa nga, 1 taon bago ang coveted Michelin Guide sa Pilipinas. Kaliwat kanan na ang collab ng mga world-class celebrity chef. Gaya na lang ng mga master chef mula sa hit Korean cooking show na Culinary Class Wars. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Delicious! Matatakam ka naman talaga! Sa braised chicken in gochujang with green rice and chicken skin, ang 1,000-year-old Makjogyu recipe, mushroom chicken gangjong at classic japchae. Available na yan sa Pinas. Handog lang naman yan ng The White Spoon o Master Chefs ng Korea na sina Lee Yong-suk at North Korean chef Choi Ji-young na sumikat sa hit Netflix show na Culinary Class Wars. Kung kadalasan mga celebrity mula sa K-drama bumibisita sa bansa, ibahin mo ngayon mga celebrity chef na mula sa Netflix hit show na Culinary Class Wars. At ang pinaka-big deal dito, meron silang collab sa isang Filipino chef. Nasa bansa ngayon ang 2 premier chef para sa Pinoy collab. Kasama si Chef Pat M. Go ng Matnam by Your Local. Big deal ito sa food scene ng bansa para lalo pang mapasikat ang Filipino dining scene sa mundo. I've been watching the Culinary Class Wars series for the longest time and super fan ako na. But this is my first time being exposed to like a proper Korean chef, learning from them directly. Parang it's an honor for me to be with them. Si Master Chef Lee Yong-suk na isa sa pinakarespetado sa Korea with over 50 years of experience, legit na japchae daw ang handog sa mga Pinoy dahil ito raw ang traditional na handa sa kanilang bansa pag may espesyal na celebration. 즐거울 때 이렇게 잔치 때 즐거울 때 먹는 음식이라 했고 하나 치킨은 Kung may dadalhin naman daw pabalik sa Korea mga superstar chef. So I learned a lot of like the technique to cook the fruit in here. Such as Mango, dry mango. We can make a chutney, and we have a langoustine in here. And so good. Yeah, and I saw like a dragon-looking kind of dragon fruit too. And it's like Abangan, dahil pagkatapos ng pop-up nila, susunod naman ang kala Chef Kisu Bang at Byung-moon Kim na tampok din sa Culinary Class Wars. Promise nila, ang mga Pinoy chef naman ang dadalhin nila sa South Korea soon. Available ang pop-up menu ng mga Korean celebrity chef hanggang June 1 sa Balmori sa Rockwell, Makati. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Susunod, karambola ng 8 sasakyan sa Calamba, Laguna sa pool sa video. Driver at mga pahinante ng truck na ipit. Isa pang aksidente, SUV na iatras lang sana, pumulusok sa kalsada. Senator ni Harry Roque may patama kay Senator Amy matapos siyang i-endorso ni VP Sara. Hoy Mangga, do not make the mistake na nabola mo kami. At all-female crew kasama si Katy Perry sumakses sa kanilang maiksing biyahe sa outer space. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para sa mga kapatid nating babiyahe panorte, yan pong nakikita ninyo ngayon ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng NLEX. Kitang may build-up ng traffic sa NLEX Balintawak. Sunod naman nating silipin ng sitwasyon sa PTEX kung saan dagsa na rin ng mga pasaherong uuwi ng kanilang mga probinsya ngayong araw. Ang iba pang update sa mga biyahe ngayong Semana Santa, ihatid natin maya-maya live. Nang dahil daw sa pumalyang preno, inararo ng truck ang 7 sasakyan sa Calamba, Laguna. Patay ang truck driver habang 6 ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Malagim na trahedya ang nakuhanan ng CCTV sa kalsadang ito sa Calamba, Laguna. Masdang maigi, napuno ng alikabok ang paligid. Sa video, kitang nabundol ng truck ang isa pang truck. Lumihis ng linya ang nakabangga hanggang sa tumama ito sa nakaparadang jeep at sa poste. Sa lakas ng impact, tumalsik at tumagilid ang jeep. Babala, sensitibo ang videong aming ipapakita. Kuha yan sa harapan ng truck. 3 lalaki ang naipit. Isang lupaypay, isang nakatagilid at mangiyak-ngiyak. At ang lalaki nasa manibela na dumadaing ng sakit. Ilang minuto ang tumagal bago nahugot ang 3 lalaki mula sa pagkakaipit sa kanila. Dali-dali silang isinugod sa ospital pero namatay kalaunan ng truck driver na si Joel Balanak. 6 ang sugatan. 7 sasakyan na nadamay sa aksidente. Kabilang ang wing van, isang SUV, 2 AUV, isang jeep, isang kotse at isang motorsiklo. Base sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang truck. Papunta sana itong Batangas para mag-deliver ng hog feeds o pagkain ng mga baboy. There is a possibility na ang cause of the incident is yung pwede siyang loss of brake ng truck or tinatawag natin brake failure. Pwede rin siyang nakatulog. Sa Taytay Rizal naman, wasak ang harap ng trailer truck na bumangga sa poste ng kuryente sa Ortigas Avenue exit. Bahagyang bumagal ang trapiko dahil sa disgrasya. Ayon sa mga pulis, nawalan umano ng preno ang truck. Sa kabila ng matinding pagsalpo, ligtas ang driver at pahinante nito. Wala ring ibang nasaktan sa disgrasya at nadaan sa areglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Suspendido ng operasyon ng kumpanya ng bus na nadisgrasya sa May North Luzon Expressway kagabi. 13 nasugatan sa insidente. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Wasak na wasak ang harapan ng pampasaherong bus na ito matapos bumangga sa kasabayan nitong truck sa southbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela City kagabi. Nakababa naman ang mga pasahero ng bus. Ang ilan sa kanila napaiyak na lang dahil sa nakakatakot na karanasan. Ayon sa isang pasahero, may kabilisan ang takbo ng bus nang madisgrasya. Bago po kami bumangga sa dump truck, bumangga po muna kami sa close bag. Tsaka po kami bumangga sa dump truck ng sobrang lakas. Ganyan din ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Dahil doon sa daan din, medyo pa incline din siya, descending din yung daan. Medyo pababa. 13 ang nasugatan sa disgrasya, kabilang ang isang lola na nagkapasa sa mata. Sugatan din ang konduktor ng bus.
Galing sa Angat, Bulacan, papuntang Monumento ang pampasaherong bus nang maaksidente ito. Habang dump truck naman, galing ng Porac at maghahatid ng buhangin sa Taguig. Nakipag-usap na ang kumpanyang nagmamayari ng bus sa mga pasahero at nangako silang sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa mga sugatan. Walang nagsampa ng reklamo laban sa bus driver. Sinuspende naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kumpanyang nagmamayari ng disgrasyang bus. Hindi muna makakabiyahe ng isang buwan ang 6 na bus units ng kumpanya. Papadalhan na rin ng Department of Transportation ng show cause order ang driver at bus company para magpaliwanag kaugnay sa aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Patay ang isang babae habang 4 na iba pa ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV sa Makati. Aatras dapat ang sasakyan pero maling pedal ang natapakan ng driver. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakaandusay, duguan at walang malay ang dalawang babaeng yan matapos araruhin ng isang SUV sa Guadalupe Nuevo sa Makati City. Unang sinalpok na SUV ang babaeng bumibili ng pagkain. Nakaladkad siya ng ilang metro. Yung babae na nandun, bibili ng turon. Hindi biglang dumating yung SUV, nagtuloy-tuloy. Kaya dyan, ang layo ng tilapin na. Sumunod itong nabangga ang babaeng tumatawid. 2 residente pa ang nasagi ng SUV bago sumalpok at huminto sa bakod na bakal ng isang mall. Ang lalaki namang may-ari ng SUV to the rescue sa 2 sakay. Base sa investigasyon, minaneo ng isang security guard ang SUV dahil nakaharang ito sa daanan. Yun nga lang, maling pedal ang natapakan ng secure, kaya nagdire-diretso ito hanggang sa nang-araro ng mga tao. Nakaligtas ang 2 pasahero ng SUV habang dead on arrival sa ospital ang unang babaeng nabangga. 4 na iba pa ang sugatan. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang gwardya. Wala pa siyang pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mismong si VP Sara raw ang pumili sa itim na tema ng pag-endorso niya kay Senator Amy Marcos. Sinagot naman ng senadora kung posible bang kabayaran ang endorsement ng bise sa pinanganahan niyang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Pero sino lang ba ang may ginawa? Itim ang kulay ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Hayagan, litaw na talaga ang pagkalas ni Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, all out na ang suporta ng bise sa isang Marcos. Taliwas sa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Never again na to deal with the Marcoses. Oh, never again. Ginawa. Sino? Sa endorsement video nila ngayon, tila pinatatamaan pa ang kasalukuyang administrasyon. Itim, laban ang tama. Itama ang mali. Buwelta naman dyan ang palasyo. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Senator Amy, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Amy. Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Amy kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog at hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Delikado siya, so she really is I think she's really desperate to have as many votes as possible. And ang tingin niya, yung problema niya can be solved by choosing the side of the Dutertes. Ito na yung last, what you call it, yung pinakahuling siguro strategy niya
para mapataas yung dami ng kanyang boto. Hindi naman kaya kabayaran ang endorsement ng bise sa pangunguna ng senadora sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ay, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga ngampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Aminado si Amy na minsan nagkakainisan din sila ni VP Sara, pero nananatili raw ang pagkakaibigan nila. Tila nakukonsensya rin daw ang senadora na hinimok niya ang bise na maging running mate ni PBBM noong 2022. Parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya. Nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nahahantong sa ganito. Sa kabila niyan, hindi pa lubusang nakukuha ni Senator Amy ang loob ng mga maka-Duterte. Kabilang na riyan si Attorney Harry Roque na halatang bad trip pa rin sa mga Marcos. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ang palasyo naman ayaw na raw patulan ang mga pangampanya na puro na lang siraan. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagnegatibo sa paraffin test ang 7 pulis na persons of interest sa pamamaril sa mayoral candidate na si Kerwin Espinosa sa Albuera, Leyte. Indikasyon ng resulta ng test na maaaring hindi nagpaputok ng baril ang 7 pulis na mga taga Ormoc City. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pa absuelto ang 7 dahil patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring pamamaril. Sinampahan sila ng kasong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang baril na walang lisensya. Huwebes ng barili sa Espinosa habang nangangampanya. Nasugatan din sa insidente ang kapatid niya at isang minor de edad. Nagkakaubusan na ng ticket ang ilang biyahe ng bus ngayong Semana Santa. Live mula sa PTEX, sa Frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, meron ka ba mga nakausap dyan na mga paserong problemado dahil hanggang ngayon ay wala pang ticket? Naku Julius, tama ka. Marami-rami mga pasahero rito ang problemado sa ngayon dahil pahirapan na nga ang pagkuha ng tiket. Kaya yung iba, kung di man tutuloy sa biyahe, magtitiis na lang sa ordinary bus. Ubusan na nga yung ticket sa ngayon, kaya naman yung mga magwa-walk-in at walang reservation ay mahihirapan makakuha ng tiket. Planado na ng pamilya ni Erica na umuwi sa Bicol ngayong Semana Santa. Pero pagdating nila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, wala na silang mabiling tiket papuntang Gubat, Sorsogon. Kaya ang bakasyon sana ngayong Holy Week, napurnada pa. So bale, ngayong election na lang siguro po kami makakauwi. Ngayon po kasi medyo nagkakaubusan na sila ng ticket. So magkakating trip na lang po yung iba halos. Ayon sa pamunuan ng PTEX, 60% ng mga biyahe ng bus ngayon ang fully booked na. Bukod sa mga biyaheng Bicol, mabilis din daw ma-sold out ang mga biyaheng Baguio at Tugigaraw. Pero yung mga desidido pa ring bumiyahe, pwede pa ring magbaka sakali. Mahigit 2,000 karagdagang bus ang inisyuhan ng special permit ng LTFRB para makabiyahe ngayong Holy Week. Kaya si Nani Hernandez na naubusan ng tiket kahapon pa Iriga, Camarines Sur, sinuwerte kanina. Sa ngayon po, may kausap na po ako. Nakapagpa-reserve na po ako. Bukas pa ang huling araw sa trabaho ng marami nating kababayan. Pero inaasahang papalo na sa 180,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Wala masyadong delays tayo na experience. So that's why siguro hindi natin nakikita yung
masyadong siksikan ng mga pasahero. No? And then yung iba rin naman, pinag-distribute na rin natin yung mga gates. Sa ibang bus terminal naman, gaya sa Cubao, nagsimula na rin dumami ang mga pasahero na papuntang Central at Northern Luzon. Asahan na raw na mas lalo pang darami ang pasahero bukas dahil half day lang ang pasok ng mga empleyado sa gobyerno. Julius, kumpara kahapon ay mas marami ng pasahero dito ngayon. Kaya naman kahit air-conditioned itong lugar, minsan ay mainit dito. Kaya yung mga babiyahe, magdala kayo ng pamaypay o handheld na electric fan at laging iinom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Paalala rin doon sa mga babiyahe, stricto ang security dito. Kaya wag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit katulad ng mga malalaking gunting at mga kutsilyo at yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng apoy katulad ng butane gas. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Marami pa ring humahabol sa biyahe pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Ang ilan, mga OFW na itinapat sa Holy Week ang uwi. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Marian, nabawasan na ba ang biyahero sa NAIA? Angela, wala pa rin ang tigil yung dating ng mga biyahero rito sa NAIA Terminal 3 para doon sa mga kapatid nating uuwi sa kanilang mga probinsya at gayon din yung mga mamamasyal abroad ngayong Semana Santa. Kalahating araw nang nakaupo at naghihintay ang OFW na si Roxanne sa NAIA Terminal 3. Kadarating niya lang galing Kuwait at biyaheng Davao ngayong gabi para umuwi sa North Cotabato ngayong Semana Santa. Nakita naman daw niya ang pagbabago sa NAIA. Sabi namin na pag finish contract na na kami magbakasyon pero may Ramadan pa kasi kaya pagkatapos ng Ramadan yun saka pa siya nagkuha ng ticket. Okay naman po, malinis naman po. Hindi naman po kami kinagat ng surot. Si Transportation Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon na rin sa paliparan para sa inaasahang dagsa ng mga tao. Dinagdagan nila ang immigration officers kaya wala na rin ganong pila sa mga immigration counter. Sa Manila North Port, dagsa rin ang mga pasahero. Sa kabila niyan, ramdam ng mga pasahero na mas maluwag ang biyahe ngayon kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga pagbabagong pinatupad ay pinadederecho na sa passenger terminal building ang mga pasahero, imbis na paghintayin muna sa concourse area. Sa ganitong paraan, hindi na rin maiinitan ang mga biyahero. Wala masyadong tao, hindi katulad nung last na uwi ko. Sobrang sikip, sobrang init. Ngayon wala pa akong nakikita na sobrang siksikan. Ngayon, makita ko maluwag, hindi tulad dati na masikipan ng mga tao. Maunahan sila. Ngayon pagka may ticket ka na, paano na lang ka doon, pa-print ka na lang tapos mabilis na makapasok naman. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahang papalo sa 1.73 million ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Sumabay na rin kasi ang bakasyon ng mga estudyante, kumpara yan sa 1.67 million noong isang taon. Nagbabala naman ang DOTR sa mga shipping company na iwasan ang overloading. Sana siseryosohin tayo nitong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi nating orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. No? So, hindi po tayo nagbibiro dito pag sinasabi nating tayo'y magpapadala ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Angela, paalala nga ng mga otoridad sa mga kapatid nating babiyahe tulad nga sa Manila North Port, magdala po ng printed copy ng inyong mga ticket para mas mabilis nga yung proseso. Pero meron pa rin naman daw po silang mga booth kung saan pwede mag-print. Pwede rin pong magdala ng mga tumbler o yung lalagyanan ng tubig dahil meron silang mga water refilling stations para manatiling hydrated, lalo na po ngayong tag-init. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Weather update naman tayo kasama ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, titindi pa ba ang init ngayong sa mga susunod na araw? Yes, Jiggy, mas titindi pa ang init ng ating panahon. Gaya nga ng nabanggit natin kahapon, umaatras na yung ating frontal system dito sa extreme northern Luzon. Nawawala na po yung epekto niya sa atin. At yung ating bulto ng hangin ay nanggagaling na dito sa tinatawag nating easterlies.
Ibig sabihin po niyan, yung ating hangin ay dumadaan dito sa dagat Pasipiko na kung saan mas mainit at malinsangang panahon po ang dala-dala po niyan. Magpapatuloy yan hanggang Maundy Thursday, hanggang sa Easter Sunday na po. Kaya ngayong Semana Santa, sa mga magbabakasyon, magsuswimming, magmamanata at magproposisyon, maghanda at mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon. Magbaon at uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas po sa direktang init ng araw. Sa katunayan, ngayong araw na ito, or bukas, meron tayong mga tinatayang heat index na matataas dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Posible po yung umabot sa hanggang 42 degrees Celsius dito po sa may area ng Catanduanes, 43 degrees Celsius din po sa may area ng Isabela, ganun din po sa may area ng Puerto Princesa, dyan po sa may Palawan. Naglalaro din sa 42 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa may area ng Mindoro, kasama na po dyan ng Cavite, maging dyan sa may area ng Subic. Sa Visayas, maliwalas sa panahon din ang ating aasahan at napakainit din po sa tanghali. Kung mapapansin nyo, itong mga kulay pula na yan, yan po yung mga general area na meron tayong matataas na heat index. Hanggang 42 degrees Celsius yung ating inaasahang heat index. Diyan po sa may area ng Western Visayas, kasama po dyan ng Iloilo, maging dito sa may area ng Negros. Ganun din po dito sa itaas na bahagi ng Eastern Visayas, sa Samar, maging dito sa ilang bahagi ng Leyte. Dito naman sa Mindanao, although meron tayong mga tsansa ng pag-ulan at thunderstorms, diyan po sa may Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang area ng Soxay Gen. If ever wala po tayong mga pag-ulan or thunderstorms, mainit at malinsangan pa rin po ang ating panahon. Posibleng umabot naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index, diyan po sa may area ng Bukidnon, at maglalaro naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index diyan po sa may Davao. Pero again, kapag meron po tayong mga thunderstorms, maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga pagbaha at mga flash floods, especially sa mga low-lying areas. Dito naman sa Metro Manila, sa mga hindi naman bibiyahe, makakaasa pa rin tayo ng maaliwalas at mainit na panahon. Buong linggo na po yan, aabot na po yan hanggang Easter Sunday. Magiging mainit po sa tanghali at pagsapit ng hapon, mas makulimlim po ang panahon natin, pero malagkit pa rin ang pakiramdam. Bihira po ang pag-ulan, pero if ever may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dagdiang mabilis lamang na pag-ulan. Sa mga bibiyahe naman, papuntang Baguio City, sa mga magpapalamig, although hindi kasing lamig nitong buwan ng January at February, may ibsan pa rin yung ating init ng panahon dyan dahil naglalaro sa hanggang 15 to 17 degrees Celsius yung ating temperatura sa umaga, sa gabi at madaling araw. Malamig pa rin po ang gabi at madaling araw, pero pagsapit ng tanghali, masakit pa rin po ang sikat ng araw. Pero again, dahil nasa bundok po ang general area na yan, possible din po yung ating mga isolated na pag-ulan at mga thunderstorms, lalong-lalo na sa darating na Maundy Thursday at Black Saturday. Pero relatively, maliwalas po ang panahon natin sa mga pupunta po dyan sa area ng Baguio. Sa area naman po ng Cebu, sa mga bibiyahe dyan at magbabakasyon, maliwalas po ang panahon natin, buong linggo na po yan hanggang Easter Sunday na. If ever may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga dagliang pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Sa areas naman ng Davao, sa mga mag-spend ng Semana Santa dyan, ng Holy Week dyan, thunderstorms po ang ating aasahan dyan. Again, if ever may mga thunderstorms tayo, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan. Pero pag wala po tayong pag-ulan, magiging mainit pa rin po sa tanghali. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, for 11 minutes, abay naranasan ni pop star Katy Perry ang sumakay ng rocket ship at lumabas ng Earth. Kasama kasi siya sa kauna-unahang all-female flight space crew. Ang buong report narito po sa Frontline Showbiz. Fearless at another level of transcendental experience ang naranasan ni American pop star Katy Perry. Isa siya sa 6 na babae na sumakay sa Blue Origin's New Shepard rocket para sa first ever all-female flight space crew. Command engine start. 2, 1, ignition. Liftoff. Kasabay ng pag-take off, naispatan na emosyonal si Oprah Winfrey. Kasama kasi dyan ang kanyang bestie host na si Gayle King. Makalipas ang 3 hanggang 5 minuto, nakarating na sila sa Kármán Line o ang boundary ng Earth at outer space. 2, 3, take up space! And in space, naranasan nila ang zero gravity.
Nakita rin nila ang moon. I will have to tell you, look at the moon. That's amazing. Kasama sa space voyage ang rocket scientist na si Aisha Bao, civil rights activist Amanda Nguyen, film producer Carrie Ann Flynn, at journalist na si Lauren Sanchez, na fiancé rin ng may-ari ng rocket na si Jeff Bezos. For 4 minutes, nilibot ng female crew ang Kármán Light hanggang sa bumalik ulit sa Earth ang kanilang space capsule. Nag-touchdown sa Texas ang 6. Napahalik pa nga si Katy Perry sa lupa. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give, and how loved you are until the day you launch. 11 minutes ang overall flight ng crew. At sila rin ang pang-11 human flight ng New Shepard program sa outer space. Base sa website ng Blue Origin, nasa $150,000 o mahigit 8 million pesos ang deposit para maging space crew. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga trabahador na kuryente sa nililinis nilang balon. Tumatakbong mayor sa Pasay, pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa racist niyang pahayag. Tanggalin na natin ang Bombay! Para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay din. At ang epic dance collab ni na BTS J-Hope at Niana Guerrero. Yan na di ba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magbubukas ng zipper lane sa ilang bahagi ng NLEX para maibsan ang pagbigat ng trapiko. Lalo't ngayon pa lang dumarami ng mga sasakyan na bumabiyahing panorte. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa Frontline Balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, nagsisimula na nga yung pagdami ng mga sasakyan na papasok dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong Martes Santo. Kung ikukumpara yan kahapon, talaga namang makikita mo yung diferensya na mas marami na yung mga nagpupuntang sasakyan sa ganitong oras. As of 6 p.m. kanina, maayos naman ang mga daloy ng sasakyan sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway base sa kanilang live feed monitoring. Kabilang dyan ay ang bahagi ng Bocaue Tollway, may Kawayan Interchange, pati na rin sa San Fernando Interchange. Bahagya namang may pagbagal pagdating sa Mapulang Lupa sa Valenzuela, maging sa Balintawak Tollway northbound, pati sa Mindanao Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bukas o sa Miyerkules Santo ang peak o pagtaas ng volume ng mga sasakyan na magpupuntang norte. Nauna na ring inanunsyo ng Malacanang na half-day lang ang government offices. Kaya naman, tansya ng NLEX ay bandang tanghali bukas, magdadagsaan na po ang mga biyahero. Posibleng pumalo ang bilang na yan sa 385,000 o higit pa. Bilang paghahanda ay magpapatupad rin ng counterflow bukas ang pamunuan ng NLEX. Bubuksan para sa zipper lane ang Balintawak hanggang Marilao at San Fernando northbound lane hanggang Dau, simula bukas hanggang Huwebes. Inaasahan ding magkakaroon ng pagdami ng sasakyan sa iba pang expressway. Sa SC Tex, inaasahang papalo sa halos 90,000 ang magiging daily average. Habang sa NLEX connector naman na nagdudugtong mula Manila hanggang NLEX ay aabot sa mahigit 20,000 ang bilang. Karagdagan riyan, may ongoing roadwork ngayon sa Mindanao Avenue exit. Pero paglilinaw ng pamunuan ng NLEX, parte raw ito ng kanilang Maraming salamat, Ian Suyu.
Patay ang 4 na lalaki matapos makuryente sa loob ng isang balon. Babalikan lang ng 2 trabahador ang naiwan nilang tools matapos linisin ang isang balon sa Zamboanga, Sibugay. Pero pagpasok nila sa loob ng balon, bigla na lang silang nangisay. Naiwan palang nakasaksak ang pump na ginamit nila sa paglilinis. Sinubukan silang sagipin ng 2 iba pa pero nakuryente rin sila. Na-recover lang ang bangkay ng 4 na biktima nang sumaklolo na ang mga bumbero. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na tutulong sa pagpapalibing sa mga biktima. Isa na namang kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC. Dahil yan sa payag niya na may halo umanong diskriminasyon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Tanggalin na natin ang Mumbai! Para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa passenger. Ito ang viral na pahayag ni incumbent Pasay City Councilor at Mayoral candidate Editha Wawi Mangera sa isang campaign event. Ang pahayag na posibleng pinatutungkulan daw ang mga foreign students na nag-aaral sa Pasay City General Hospital hindi nagustuhan ng COMELEC. Lalo na patungkol sa issue ng racism. Hindi po magandang biro. Inisyuhan ng COMELEC na show cause order si Mangera dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. May 3 araw siya para magpaliwanag. Inaasahang diringgin naman ng COMELEC ang inihaing reklamo ng kontradaya laban sa vendors party list. Hindi umano kasi galing sa marginalized at underrepresented sectors ang unang 3 nominee nila. Kaya dapat makansela ang kanilang registration. Hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. Wala pang pahayag ang nasabing party list. Pero ayon sa COMELEC, base na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi kailangang maging miyembro ng isang partikular na sektor ang isang tao para maging kinatawan ng anumang party list. Sapat lamang na meron kang proven advocacy para sa sektor na yon. Sa ngayon, nakatutok ang poll body sa pagtitiyak ng ligtas na eleksyon. Isinailalim nga sa COMELEC control ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur kasunod ng dumaraming election-related incidents. Pinag-aaralan ding isailalim sa COMELEC control ang ilang lugar sa BARM at sa Northern Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagbabalik para ihatid sa atin ang latest update sa frontline ng sports. Narito muli ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Julius, sibak na nga sa pwesto ang head coach ng Phoenix Suns na si Mike Budenholzer matapos ang isang season. Nabigo kasi siyang dalhin ng Suns sa playoffs. May record na 36 wins at 46 losses ang Phoenix na nagtapos sa 11th place sa Western Conference. Yan ay kahit pa loaded sa talent ang roster including Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Ayon sa Suns management, kailangan ng may magbago sa pamamalakad ng team alang-alang sa fans. Bawal na maglaro sa PBA ang Phoenix Fuel Master Center na si Larry Muyang. Pinatawan kasi siya ng indefinite ban matapos mabistong naglalaro sa ligang labas. Sa investigasyon ng PBA, lumabas na naglalaro para sa Pampanga Giant Lanterns ang basketbolista kahit pa active ang kontrata niya sa Phoenix. Maituturing yan na breach of contract. 2020 nang ma-draft ng Phoenix si Muyang bilang 7th overall pick. Pwede namang iapela ni Muyang ang ban ayon sa PBA. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, OFW na galing Amerika, inaresto matapos magnakaw ng alak sa eroplano. Sa pool sa video, mga elepante sa zoo nagkumpulan para protektahan ang isa't isa sa gitna ng lindol. At mga kapatid natin sa Tondo, sa kalye nagsesenakulo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kulungan ang bagsak ng isang kakauwi lang na OFW matapos umanong magnakaw ng alak. Paglapag sa NAIA ay pinosasa ng 28 anyos na Pinoy. Ayon kasi sa crew ng eroplano, nakita nilang may ninakaw na bote ng alak ang lalaki habang nasa gitna ng biyahe mula Amerika pabalik ng Pinas. Lumabas naman na may iba pang bote ng alak na nawawala mula sa pantry ng eroplano. Todo tanggi naman ang lalaki sa paratang. Hawak na siya ngayon ng mga pulis. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang ilang bahagi ng California sa Amerika. Sa San Diego Zoo, nagkagulo ang mga hayop. Ang buong detalye alamin sa Frontline News Abroad. Panay ang kahol ng asong yan sa loob ng bahay sa Southern California, Amerika, nang biglang lumindol. Dito na biglang nagtatakbo ang hayop. Ang pusa namang yan, sa loob din ng isang bahay hindi mapakali habang yumayanig. Pati ang mga elepante sa San Diego Zoo nagkumpulan. Kita rin ang lakas ng pagyanig sa mga webcam ng mga establishmento sa lugar. Ganyan kalakas ang magnitude 5.2 na lindol na tumama sa California sa Amerika. Ayon sa US Geological Survey, naitalang epicenter sa Diego County. Naramdaman din daw ang lindol sa Mexico. Wala namang nasaktan at wala ring gumuhong infrastruktura. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Suspended ang opening match ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Oeiras Ladies Open sa Portugal dahil sa malakas na ulan. Nakuha ni Ayala ang first set 6-3 sa round of 32 matchup laban kay Dutch ace Anouk Kovermans. Kalagitnaan ng second set nang bumuhos ang ulan. Wala pang schedule kung kailan itutuloy ang laban. Pumasok sa tournament si Ayala bilang top seed. Ito ang unang torneyong sinalihan ni Alex kasunod ng kaniyang historic run sa Miami Open. Aalis na sa kanyang team na Osaka Marvelous si Jaja Santiago na kilala na bilang Sachi Minowa sa Japan. Inanunsyo yan ng Marvelous sa kanilang social media page. Kasabay ni Jaja na aalis ang dalawa pang teammate sa pagtatapos ng season. 2 taong din naglaro si Jaja para sa Osaka kung saan naging isa siya sa core players. Malaki ang iniambag niya para ma-secure ng team ang regular season championship. Kasalukuyang lumalaban sa quarterfinals ng Japan SV League ang Osaka. Hindi naman nabanggit ang dahilan ng pag-alis at kung may lilipatan bang team si Jaja. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, sa pulsa video, pulis na naka-duty sa presinto, hinimatay dahil sa sobrang init. At Dream Collab ng fans, pinagbigyan na ni J-Hope at Liana. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dama rin na matinding init sa bansang Thailand. Ang isang pulis nga biglang hinimatay sa presinto. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Nakatayo sa harap ng istasyon ng pulis na ito sa Yasothon, Thailand. Maya-maya, tila umikot ang kanyang paningin at unti-unti siyang natumba. Nasagi pa niya ang glass door ng police station habang nag-seizure o kinumbulsyon saka nawalan ng malay. Agad siyang tinulungan ng mga naka-duty niyang kabaro. Isinugod siya sa ospital. Ayon sa mga doktor, heat stroke ang dahilan kaya hinimantay ang pulis. Umabot kasi sa 36 degrees Celsius ang damang init sa Yasothon province. Hindi rin air-condition ang bahagi ng presinto kung saan naka-duty ang pulis. Ayon sa report, may hypertension ang biktima at nagme-maintenance na gamot. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang pulis.
maayos na ang kanyang kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong prangkisa ng Meralco. Sa ilalim ng bagong batas, extended ulit ng 25 taon ang prangkisa ng Meralco. Nagpasalamat naman si Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan sa pagpirma ng Pangulo sa bagong franchise. Pinasalamatan din niya ang Kongreso. Malaking tulong daw ang bagong prangkisa para maisulong lalo ng Meralco ang mga bagong proyekto para tiyakin ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa ating mga tahanan at mga negosyo. Nangako rin si MVP ng modernization at expansion ng distribution network ng Meralco. Si Manny Pangilinan na chairman ng Meralco ay chairman din ng TV5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, wish granted para sa online fans na todo hintay sa dance collab nila BTS J-Hope at content creator na si Niana Guerrero. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Yan ang epic at trending na dance collab nila BTS J-Hope at Niana Guerrero. Mismo si Hobie pa ang nag-post sa kanyang TikTok account. Sinayaw nila ang hip-hop song ni J-Hope na Mona Lisa. Comment naman ni Niana kay Hobie, coolest person ever! Ang collab na yan, highly anticipated ng kani-kanilang online fans matapos ang interaction ng dalawa sa TikTok. Isa rin si Niana sa Pinoy Armies na nanood sa MOA Arena ng Manila leg ng Hope on the Stage concert. Eto pa ang isang inaabangan ng Armies Worldwide, ang second solo album ni BTS Jin entitled Echo. Extra creative ang announcement niyan sa K-pop Square Screen sa Seoul, South Korea. Makikita si Jin na tila nasa claw machine kasama ang mga stuffed toys. Ipinakita niya ang petsang May 16 kung kailan ilalabas ang album. Meron itong 7 tracks. Mapapanood din si Jin sa reality show na Kian's Bizarre B&B sa Netflix. Dito, isa siyang katulong ni Kian 48 sa B&B na willing to do it all. Nachika pa nga na natulog daw siya sa ulan. Makumpleto lang ang task para sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lolang namimitas ng gulay, sinakmal at sinubukang kainin ng sawa. At rising star na si Ashtin Olviga may international collab. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Another international collab is coming. This time, si Ashtin Olviga naman. 'Cause all I really want is you. Ain't nobody else but you. Ang videong yan ni Ashtin habang sinasabayan ang kantang You ng Danish pop band na Lucas Graham. Napansin ng mismong banda. Quick to ask naman ang isang netizen kung pwede raw ba silang makakolab ni Ashtin. Hindi naman siya nabigo dahil ang mabilis na sagot din ng Lucas Graham, let's do it! Wala pang sagot si Ashtin sa collab request na yan. At yan nga po, ang mga showbiz balita ngayong Martes. Have a blessed Holy Week mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. Proud na pinakita ng isang batang 5 taong gulang ang kanyang toga sa kanyang nakakulong na ina. Hindi man nakapasok ang bata sa kulungan pero nasilayan nito ang ina sa bintana ng piitan. Nasa Frontline balitang yan ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo.
Naantig ang puso ng netizen sa tagpong ito ng mag-ina sa Agusan del Norte. Ang 5 taong gulang na si Scarlett nakatoga pa ng dalawin ang kanyang ina sa labas ng piitan. Proud na kumakaway ang bata sa ina na nakadungaw sa bintana. Ayon sa kaanak ng bata, ang tanging hiling ni Scarlett ay makasama ang ina sa kanyang moving up ceremony. Pero dahil nakakulong ito, ang kanyang ama ang kasama ng bata na umakyat ng stage. Yung makapunta po siya doon sa mama niya kasi pakita niya daw yung ano niya na yung damit niya ba na nag-graduate siya, nakatugas siya. Kaya matapos ang seremonya, dumiretso ang mag-ama sa kulungan. Yun nga lang, hindi sila pinapasok dahil hindi pa oras ng dalaw. Dito na pumunta si Scarlett sa likod ng piitan para masilayan ang ina. Nakulong ang ina ng bata noong 2023 dahil nasangkot umano sa iligal na droga. Sa kabila ng sitwasyon, hindi hadlang sa batang si Scarlett ang pader sa pagitan niya at ng kanyang ina. Mananatiling buhay ang kanyang pangarap na balang araw ay maging isang abogado. At higit sa lahat na balang araw ay muling makapiling ang kanyang ina. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nakakaantig ng puso. Bilang isang ina parang syempre mararamdaman mo rin yung magkahalong lungkot at saya na nararamdaman niya dahil syempre gusto niyang makasama, 'di ba, yung kanyang anak doon sa proudest moment ng kanyang anak. Pero hindi pwede kasi nakakulong. Saka sana yung nanay at yung tatay ay patuloy lang yung pagpapaalala doon sa bata na hindi dapat madiskaril yung kanyang pagnanais na makapagtapos ng kanyang pag-aaral para maging lawyer balang araw. Lalo siyang ma-inspire sa mga nangyayari. Congrats sa inyo. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami, ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.